Hello Kathleen fans! Dennis Pati daw nakasama si Ma'am Catherine. I-verify natin yan mga kasembreros. Tapos si Alden ay mahal na mahal ng ABS-CBN mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Merong isa dito, unahin ko ito mga kasembreros. May isang fan dito na sobrang cute, no? With Alden Richards mga kasembreros. Ito po ay post ni Early Hague mga kasembreros. Bumati siya ng happy birthday, no? Hindi ko alam kung sino ito, parang random fan yata. Sabi niya, Happy New Year na, happy birthday pa. Tapos laughing emoji, always the most hardworking person in the room. One of the kindest and madaling katrabaho. Yes naman, happy birthday Richard, lumipad pa ng matayog, love you. So ang unique ng kanyang greeting ni ate mga kasembreros. Tapos ito si Ma'am Kath, 16 hours ago, posted ito ni Amy de la Cruz or D Cruz mga kasembreros, na kung saan ay naka-mask siya, no? Tapos naka-white, and of course ay ito po ay part ng kanyang Landers na promo or na shoot mga kasembreros. It's either nag-grocery siya dito or gumawa siya ng endorsement video mga kasembreros. So malalaman din natin yan sa susunod kapag may lumabas na video mga kasembreros. Tapos ito, parang kinukumpara itong si Alden kay Inigo Pascual, no? Doon sa bago niyang teleserye nga ni Alden na Code Gray. Alden Richard Code Gray, si Inigo Pascual naman The Good Doctor PH adaptation. So yun nga, no, kasi si Inigo Pascual ay nagkaroon din siya ng adaptation na The Good Doctor, no? So parang pareho pala sila ng tema mga kasembreros. Ngayong taong 2026, dalawang medical drama ang mapapanood sa Philippine TV sa TV5. Papalabas ang hit Korean medical drama Philippine adaptation of The Good Doctor. Sa GMA naman papalabas ang Code Gray. Pareho, no? Pareho sila mga kasembreros. Upcoming medical drama ng GMA7. Alden Richards is back matapos ang matagumpay na GMA medical drama na Abot Kamay na Pangarap noong 2024. Isang panibagong medical drama naman ang ating papanood ngayong 2026 na pinamagatang Code Gray na pagbibidahan ni Asia's multimedia star mga kasembreros. So ito po ay parang pareho, no? 20 hours ago post ito ni Alden Richards mga kasembreros, pero hindi siya mismo parang isang fan page ito mga kasembreros. Wala namang masama, no, kasi talagang minsan may mga times na magkakapareho ang tema, magkakapareho ang ang takbo ng storya, pero of course may mga pagkakaiba talaga yan kahit paano mga kasembreros. And then of course si Sir Alden, no, ay binalita sa 24 oras kagabi mga kasembreros niya Iya Villania Arellano mga kasembreros. So yung as usual, no, yung birthday ni Alden, tapos share dito yung IG post ni Daddy Bay na kung saan nanalangin ang kanyang uncle mga kasembreros. So dito yung uncle niya na Amerikano na kasama ang buong pamilya mga kasembreros na nanalangin. So this is the ideal, no, na family dapat mga kasembreros. And then ito, ang cute kasi parang nagkaroon ako ng konting tour dito sa nagpost ng McDo ni Alden Richards, no, doon nga sa Kanluran. So pangalawang branch nito mga kasembreros. Una nga doon sa Binyan, no, na McDo mga kasembreros. So ito po ay yung bagong concept. So marami ang nagagalingan dito sa McDo niya kasi ang ganda ng concept, no. Ano siya, oldie pero yun nga, no, McDo na modern yung kanyang franchise mga kasembreros. So matatawa ako din, may nag-comment din doon na sabi niya kay Mayor daw, sa kurap na Mayor daw yan. So tapos hindi yan siguro updated, no, sa buhay ni Alden Richards, kung kaya kung kaya sinasabi niya na kay Mayor daw yung McDo, baka Mayor Alden Richards mga kasembreros. So ito na nga mahal na mahal ng ABS-CBN at Star Cinema si Alden kasi of course binati siya
sa kanyang 34th birthday mga kasombreros. So 6 hours ago, and this was posted by Star Cinema, no, or ABS-CBN Film Production Incorporated. Happy birthday to the one and only Alden Richards. Here's to more stories, more dreams, and more moments on the big screen. So that's Alden Richards mga kasombreros, no? So mahal naman talaga ng ABS-CBN Star Cinema si Alden Richards kasi siya lang naman ang parang adopted baby ng ABS-CBN kasi nagpapaka-block screening sa mga artista ng ABS-CBN. Kung pa walang boundary para kay Alden Richards, walang network war na mga kasombreros and mga Cathletics, no, para kay Alden Richards. Tapos ang PEP nag-post dito ng teaser photo mga kasombreros para sa mga upcoming lineup na TV shows ng ABS ng GMA sa 2026. So andito sina Dingdong Dantes, si David Licauco, si Jillian Ward, si Alden Richards of course, sina River Joseph, no, at saka sina hindi ko alam kung ano, parang cast yata na ano ito ng PBB na first collab mga kasombreros. So of course yung kay Alden ay yung sa Code Gray mga kasombreros. And then ito, wait, okay, sige. So ito 2 days ago, parang ano ito mga kasombreros, yung dito, yung sinasabi dito ay parang may galit, no, si Alden Richards sa Itbulaga or something like that. Parang may ano sila, may kasi di ba si Alden Richards ay talagang sinasabi niya tumatanaw siya ng utang na loob. 18 hours ago, sabi ni Mystic Kais, isang bagyo ng emosyon ang kumalat sa showbiz matapos ang makapagpigil hiningang pahayag ni Alden Richards sa harap ng matinding krisis sa likod ng pinakamamahal na Itbulaga. Hindi siya nagdalawang isip, direktang isiniwalat ni Alden ang kanyang tindi ng utang na loob at walang hanggang suporta kina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na mariin niyang idineklara ang sarili ko is for them regardless. Ang kanyang paninindigan ay nagbigay ng pag-asa at nagpaalam ng damdamin ng milyong-milyong dabarkads. Handa siyang ipagtanggol ang mga taong nagbigay buhay at kulay sa kanyang karera. Alamin ang buong detalye. So yun, no, parang nagpahayag pala siya ng suporta kina Tito Soto, Vic Soto at saka si Joey De Leon and the rest of Itbulaga. Pero parang ano, no, parang ang sinasabi niya ng tao dito kung babalik ba siya sa Itbulaga, palagay ko hindi na, no, kasi sobrang busy niya Soypi mga kasombreros. Lalong-lalo na ngayon na marami na siyang projects at saka international engagements. So hindi ko na inaasahan na babalik pa siya sa, siguro magi-guest, no, but hindi na siya magiging mainstay or palaging magpapakita or magiging part ng noontime show mga kasombreros kasi ngayon magkakaroon pa siya ng teleserye. Tapos 18 hours ago, ang Lion City Youth Incorporated ay bumati rin of course sa kaarawan ng kanilang kuya, no? Maligayang kaarawan Kuya Alden. Maraming salamat sa iyong walang sawang suporta o pagsuporta at pamamahal sa aming mga kabataang Leon. Ikaw ay tunay na inspirasyon para sa aming lahat. Dalangin namin ang iyong kalusugan at tagumpay sa lahat ng iyong mga mithiin. So Tagalog, no? Tapos picture of course ni phenomenal box office cinema king mga kasombreros. Tapos ito, isisingit ko to mga kasombreros yung ano, kasi ang dami palang ano, no, awards na nakuha nung Anne Mary na co-produce ni Mami Min mga kasombreros with Angelica Panganiban and Zanjo Marudo. So ang mga awards pala nila dito ay second best picture, tapos award ng best director si Jeffrey Diturian, tapos best supporting actor si Tom Rodriguez, special jury award breakthrough performance kay Zach Sibug, yung bata yata ito, no, best screenplay, best editing, best float, best actress Angelica Panganiban. Nomination lang para ito, no, yung sa kanya kasi nanali yata yung si Cristel Go na merong Down syndrome. Tapos nominated din si Zanjo Marudo for Best Actor. Tapos nominated din po si Zach Sibug for Best Supporting Actor. Best Supporting Actress, nomination din po para kay Eugene Domingo at Sulan Yusaf. Best Cinematography, nomination din po.
and so on. So napakaganda, no? And congratulations sa Anne Mary. Success ito para kay Mami Min at sa buong production team ng Anne Mary, mga kasombreros. Tapos next item natin, ang ganda nito, si Midad Basilio, Joy and Ethan. Talaga ang ganda, para siyang sketch, no? Joy and Ethan. Tapos 6 hours ago ito, mga kasombreros. So si Mida Basilio ay isa ring cast dinatic, mga kasombreros, no? Nakakatuwa lang po. And then ito, hindi ko ito nasama kanina. Ito pala yung night view ng McDo ni Alden Richards, no? Ang ganda. Ang ganda kasi nga yung design din ito ay dinisenyuhan ni comparing Ken, mga kasombreros, ng Ken Creative Design. Tapos ito, si Nate Gonzaga, bumati rin siya ng birthday, no? Happy birthday kay Pops Alden, mga kasombreros. Ang ganda ng kanyang ginawa dito kasi parang parang compilation ng mga event at mga ganap ni Nate Gonzaga na hindi natin nakikita sa harap ng camera, of course, no? Mga personal na ganap ni Soiti at ni Nate Gonzaga bilang kanyang best friend, mga kasombreros. So yun po, no? Talagang happy ang inyong phenomenal box office Cinema King, mga kasombreros. And then ito, main item natin, marami ang kasi kaka-upload nito, spotted daw si Alden, no? Dito ay naka brown siya, tapos naka eyeglasses, mga kasombreros. Tapos akala nila si Ma'am Catherine, no, kapag natakpan yung mukha ni Ma'am dito. Tapos parang may pinapakita siya na cellphone or information doon sa phone niya kaya Alden Richards, mga kasombreros. Kasama rin sina Mama Ten and Blaze, mga kasombreros, no? Dito. Pero ito po ay part ng kanyang hindi po ito totoo na spottage na kasama si Ma'am Catherine. Ito po ay part ng kanyang Manila Expo. Umattend sila dito ng mga items or parang mga dinidisplay na mga items or mga furniture, mga kasombreros, na po pwede niyang bilhin para sa kanyang bahay. Meron akong record dito. So na-repost ng isang admin. Tapos akala ng mga tao ay spotted siya, no? So pero hindi, mga kasombreros. And then ito, dinibunk ni MJ Felipe sa Star Patrol, mga kasombreros, kagabi or naman nakarang gabi, mga kasombreros. So fake news or false information, mga kasombreros, yung kumakalat na rankings ng mga pelikula, mga kasombreros. So ayon sa kanyang spokesperson or ayon sa spokesperson ng Metro Manila Film Festival ay tinanggal nila, parang hindi na sila naglalabas ng rankings, mga kasombreros, para iwasan yung bandwagon effect, mga kasombreros. Bagkus ay hinikayat ang lahat ng tao na panoorin ang lahat ng pelikula, mga kasombreros. Although may mga awarding sila or awards na binigay, mga kasombreros, pero yun kasi, di ba, nung nakarang araw, ikahapon yata yun, nagbigay sina OG Diaz, no, ng ranking. So hindi po totoo iyon. So siguro yung amounts, pero yung rankings na 1, 2, 3, 4, so hindi po pala totoo yun, mga kasombreros. So and dito parang highlight nila na kumikita na mga pelikula, mga kasombreros, na mahina noong unang ikatlong araw, mga kasombreros. Ito, next item natin, ang Hungry Pita ni Pops Alden, of course, no, ay bumati rin po 22 hours ago. Happy birthday to our favorite buddy, Alden Richards. Wishing you a day filled with love, success, and all the good things you truly deserve. Thank you for being an inspiration and for spreading good vibes wherever you go. Cheers to another amazing year ahead. Tapos picture, of course, no, ni Soiti, mga kasombreros. And then yon, so si Gym Buddy. Ito na nga, no, may mga sikreto din to si Joros. Happy birthday, brother. Naalala ko lang yung usap natin dito. God bless you, bro. So ito yung nasa looking or aerial view nila. Nasa taas sila ng kanilang hotel, mga kasombreros, sa Canada.
So parang yun, sabi niya na nag-uusap-usap sila, no, kapag tawag dito, kapag alam natin yung parang may depression si that time kasi nape-pressure siya, no, kasi pulang araw siya dati, tapos mag-shoot pa sila ng Hello Love Again, so grabe yung pressure talaga, no, tinamaan si Alden ng anxiety at that time. Pero niya, no, glory to God, at saka nandyan si Jim Buddy na nag-enlighten sa kanya na sabi niya, ako, no, hindi ko na-imagine na makapunta ako ng Canada and so on, pagtrabaho and gagawa ng pelikulang napakalaki, no. So ganun siya mga talagang biyaya din ng Panginoon si Joros Gamboa kay Alden kasi pareho silang godly, pareho silang maka-Diyos mga kasembreros, kung kaya nagpapalakasan sila sa bawat isa every time na na mahina yung isa mga kasembreros. So good to know and good to be with a person kagaya po ni Joros Gamboa na hindi ka lang patatawanin kundi alalayan ka rin kapag ikaw ay mahina spiritually mga kasembreros or emotionally. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no. Sinimot ko lang for today mga kasembreros. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God and isang pinagpalang araw po at isang pinagpalang gabi sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang power nito mga kasembreros. Ang title po ay Pangalang Nagliligtas. Psalms 54 verse 1, Save me, O God, by your name, and vindicate me by your strength. That's New King James Version. Basahin ko po sa New Living Translation na version. Save me by your name, O God, and stand with me by your power. Grabe, no, napaka-power talaga nito mga kasembreros. Sobrang lakas ang Diyos natin, ang sakalam mga kasembreros, at pinakasakalam, no, pinakamalakas, at wala pong kapantay at walang katulad ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa mga kasembreros. So ito yung Diyos natin na kahit pangalan pa lang ay nakakaligtas na siya mga kasembreros. Kumaga pa wala siyang narinig pala ng kaaway yung kanyang pangalan ay tao dito, nanginginig na sa takot, no? They tremble in fear mga kasembreros kapag narinig nila ang kanilang ang pangalan ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ni David, ang Diyos ni Prophet ni Moises, mga prophets Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, ang Diyos ni Apostle Paul, ang anak, ang ama ng Diyos Ama natin at ni Lord Jesus Christ mga kasembreros. So pag sinabi kasing vindicate mga kasembreros ay i-clear, no? I-clear from blame, no, at i-justify mga kasembreros. So i-clear ba, no, na hindi na siya masisi. So ang Diyos natin ang taga-vindicate natin mga kasembreros, ang tagalinis natin, because that's who He is, no? Because He is our God mga kasembreros. So sabi nito, save me, O God, by your name, no? Pangalan pa lang niya mga kasembreros, nakakaligtas na, and i-vindicate, no, sa kanyang lakas mga kasembreros and power. Ang Psalms 54 verse 1 ay isang mga kasembreros, isang panalangin, no, na often attributed kay Haring David mga kasembreros. It is an urgent cry for help from the depths of distress. Alam kong January pa lang ngayon, may mga kinakaharap na tayo na problems, maaring yung mga problema natin noong 2025 nag-roll over. Umikot, gumulong lang ngayong 2025, may mga issues na hindi na-resolve, may mga problema na mga hindi na-resolve noong 2025. Kung kaya ngayong 2026 ay pinoproblema pa rin natin. May mga challenges tayo, nai-stress tayo, may mga trials tayo mga kasembreros, may mga maliliit, malaking trials for example. Pero ang sabi ng Diyos ay manalig tayo sa Kanya because His name alone can save us, no, through faith, no, sa ating pananampalataya mga kasembreros sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. It is significant to understand the context in which David, the author, writes these words. He finds himself surrounded by enemies with danger looming over him. So, maaring sa ating buhay ngayon ay may mga kalaban tayo, may mga hindi pa tayo napatawad noong 2025. So, hanggang ngayon hindi pa rin natin pinapatawad. So, siguro it's time na magpatawad at magbalik loob na tayo sa bawat isa. Let's say, kaibigan natin, asawa, anak, kapatid, magulang, or so on. Alam niyo po, hindi natin alam ang buhay. Okay, any moment from now, ay po pwedeng bawian tayo ng buhay mga kasembreros sa pamamaraan mga kasembreros na hindi natin in-expect. That is why
kapag hindi tayo nagpatawad, and it's very biblical, kapag hindi tayo nagpatawad, ay hindi rin tayo patatawarin ng ating Diyos. Kung tayo po ay magpatawad, patatawarin po tayo ng Diyos natin, mga kasembreros. Ano lang yan give and take, and then you sow what you reap. Kung anong tinanim mo, siya mong aanihin. Pag nag-ani tayo ng pag-ibig, pag nagtanim tayo ng pag-ibig, aani tayo ng pag-ibig. Kapag nagtanim tayo ng pagpapatawad, mag-aani tayo ng pagpapatawad. Kapag nagtanim tayo ng awa, kaawaan tayo ng Diyos, no? Kapag nagtanim tayo ng kabutihan, ay mag-aani tayo ng kabutihan, mga kasembreros. Hindi man ngayon, maaring bukas, makalawa, or next 10 years, or next year, and so on, mga kasembreros. So basta, no, wag lang tayo mapagod na gumawa ng mabuti, mga kasembreros, because meron tayong Diyos na alam ang ating ginagawa, mga kasembreros. Sa hayag man yan or sa secret, ay alam niya sa dilim man yan or sa liwanag natin ginawa, pasikreto man sa kaibigan natin or sa ating pamilya, nakakaalaman sila, no? So alam ng Diyos, mga kasembreros, kahit yung ating isipan ay alam ng Diyos kung anong tumatakbo dyan, mga kasembreros. Kung kaya huwag tayo mag-alala na halimbawa gumawa tayo ng mabuti, gumawa ako ng mabuti ng hindi pa ako nakakatanggap ng biyaya, hindi pa ako nakatanggap ng ganito, ng ganyan, so nagrereklamo na tayo. So wag po, mga kasembreros, and that's biblical as well, no? Sa Galatians chapter 6, kapag may mga opportunities talagang gumawa tayo ng mabuti, especially sa kapatiran natin sa church, mga kasembreros, at saka sa kapatiran natin sa simbahan, and of course our family, no, na pinaka-importanting grupo sa society, sa ating buhay. David finds himself surrounded by enemies with danger looming over him. Under such dire circumstances, he turns to God, seeking both salvation and justice. His plea highlights a vital message. Whenever we face overwhelming challenges, our first instinct should be to affirm our trust in God's strength and sovereignty. So, yung pattern kasi dito, every time, no, na talagang may kinakaharap si Haring David na problema, distress, kalaban, kaaway, mga kasembreros, matik yun, no? Nakaprogram na yun sa kanya na dudulog siya sa Panginoon, sa panalangin, sa worship, sa requests and supplications and humility and genuineness, authenticity of his heart. So yun siya, no? Matik yun, mga sa buhay natin, ganun din dapat. Every time na nakaka-encounter tayo ng problema, ng trials, ng circumstances na hindi ayon sa ating plano, let's stick to God, no? Matik yun na dapat ay dumudulog tayo sa Panginoon, mga kasembreros. Lumuhod tayo, manalangin tayo, sing praises to Him, sing with thanksgiving, ibuka natin ating bibig sa pasasalamat still, no, sa mga problema and trials, because alam natin nga test lang ito ng ating Panginoon ng pananampalataya natin sa Kanya. So ganun po, mga kasembreros. So kagaya sa eskwelahan, di ba? May mga exams sa eskwelahan, may tests. So pag hindi mo kinaya, hindi mo na ibig sabihin na pag hindi mo kaya, susuko na ako, ibabalik mo na lang yung test paper sa teacher mo kasi hindi mo kaya, tapos uwi ka na. Hindi mo na sasagutan. So hindi pwedeng ganun, hindi ka pwedeng tumigil sa laban. So you really have to answer, no, and to finish the examinations or tests, mga kasembreros. Sa buhay ganun din, hindi po pwedeng susuko tayo, mga kasembreros, kasi pag sumuko tayo ay talo tayo, mga kasembreros. So always remember na meron tayong Diyos na parati nating masasandalan, matatawag, mga kasembreros, at makakapitan at mayayakap, no? Our God is an embracing God, mga kasembreros, sa mga taong broken-hearted, sa mga taong down-hearted, sa mga taong malulungkot, sa mga taong nata-challenge, na-stress, mga kasembreros only, no? Kailangan banggitin natin at tawagin natin ang kanyang pangalan, mga kasembreros. Kasi maraming tao, may mga problema sila, may trial sila, iba yung kanilang coping mechanism. Yung iba naglalasing, yung iba chinichika sa kaibigan. No, tama naman yun, mag-vent out ka, for example. Yung iba naman ay nagdiliwaliw, namamasyal, no, nagagastos sa ganito. May yung iba naman stress eating, kakain sila ng marami. So iba-iba yung kumapa yung pagtanggal ng iba sa problema. Pero ang kamalian nandito, pag uwi mo sa bahay mo, yun pa rin yung problema. So dapat hinaharap kasi yung problema, no? Unang-una sa lahat. And yung ating pinaka number one dapat na strategy ay panalangin. Okay, that's the best strategy. No, yung pinaka mainam at pinaka-effective na strategy. Pag nanalangin ka yon, tapos hindi pa sinagot, panalangin ulit, no? Pray until you pray, mga kasembreros. And yon, maliban sa ating of course, given na yun na lifestyle natin ng panalangin araw-araw, nag-emphasize dito si Haring David
na every time na nakaka-encounter tayo ng mga malalang sitwasyon, mga situation na akala natin na hindi na tayo makakatakas, ay ang Diyos po natin ang ating kanlungan, ang Diyos ang ating tagapagligtas. Kapag yun kasi no, yung mali ng tao, yung tinatawag nila alak, ang tawagin dapat natin ay ang Diyos natin, mga kasiwas na makapangyarihan sa lahat. Hindi yung alak at saka yung mga... Minsan, okay lang din yung magkukwento ka sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo, sa magulang mo for example, okay lang din yung mga sombreros. Ang tendency lang kasi minsan, nachichismis ka na, no? Ikaw yung imbes na solusyon yung kanilang ibibigay sa'yo, ay chismis at pagpapakalat mga kasombreros ng iyong kwento sa iba, na magugulat ka na lang na alam na ng kapitbahay mo na iba yung problema mo, na isang kapitbahay mo lang dapat ang kinwentuhan mo ay yung naging buong barangay at buong compound na yung nakaalam ng iyong problema. So okay lang naman kapag nagbibigay rin sila ng solusyon, tumutulong sila sa iyo, nagsusupport, yung ganyan. Pero kung wala, tapos wala naman sila ambag, what for, no, mga kasamahan. Pero dapat ang pinakaunang strategy natin, kung pa yun yung ating defense and offense mechanism. Panalangin talaga mga kasamahan. Because King David set as an example of effectivity ng prayer, mga kasombreros. So the context of the scripture speaks to a universal experience. Universal experience. Ibig sabihin, lahat tayo nakaka-experience ng bad circumstances, mga trials. All of us at some point feel overwhelmed or unfairly treated. So hindi tayo hindi tayo tinuturing na ginagawan tayo ng hindi patas na activity, mga kasos, or dinadaya tayo. David's call is more than just a request. It represents an intimate expression of faith, acknowledging our human frailty and God's unfathomable might, mga kasos. So human frailty, ibig sabihin yung ating pagkamarupok. So literal na ang tao pa ay marupok at ang Diyos naman ay hindi kayang masukat ang kanyang might, yung kanyang lakas, mga kasombreros. So since may tiwala tayo sa Panginoon, ay dapat tayong dumulog sa kanya, mga kasombreros, kasi hindi ka naman lalapit sa tao kapag wala kang tiwala, di ba? Hindi ka naman mag-open up kapag wala kang tiwala. Hindi ka naman pwede mag-open up sa isang stranger na hindi mo kilala. So mag-open up ka, magkukwento ka, no, at saka magtitiwala ka dun sa taong kilala mo, mga kasombreros. So as simple as that. And more than God, no, yun po, mga kasos, more than the people that we know sa ating buhay, more than our families, more than our friends, more than ourselves, no, ay ang Diyos po ang ating dapat pagtiwalaan sa lahat ng season, kahit 2026 na, hanggang 2027, 2028, and hanggang sa hanggang eternity, mga kasombreros. Ang Diyos ay mapagtitiwalaan. Sa ganun po siya ka-powerful at trustworthy. Alright, so pangalan pa lang ay nakakaligtas na, mga kasombreros, at nagliligtas sa atin. So salamat sa ating Word of God, ha. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at saka complete trust, mga kasombreros, sa ating Diyos, na kahit pangalan pa lang niya ay nagliligtas na sa atin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po. I love you all.